Ayan mga karokas, magandang araw po sa ating lahat. Ito, welcome back po muli dito sa aming channel ngayong araw po ng Martes. Yan na, September 30. Yan, kapusta po tayong lahat. Ito mga karokas, sa mga hindi pa nga po pala nakakapag-subscribe dito sa aming channel, pero lagi nanonood, please subscribe nyo na yan. Hit nyo na rin yung notification bell button para updated kayo sa araw-araw naming video. Kaya mga karokas, project update tayo sa mga ongoing project ngayong araw po. Bali, kaninang umaga, di na po tayo nakapag-vlog. Inasikaso muna natin yung mga dapat asikasuhin sa site. So ngayon tayo hapon na magpa-vlog. So may mga pupuntahan tayong ilan sa mga ongoing project natin at sasagutin natin yung nag-comment at saka yung nagtatanong gaano daw po ba katagal at timetable ng isang project. So conforme po ito mga karos, pero bibigyan ko po kayo ng idea according po dito sa mga napapanood. So malaking tulong po ito sa mga nagbabalak na magpagawa. Kaya ito mga karos, samahan niyo muli kami ngayong araw na Martes. Enjoy watching po. Let's go. Tara. Ayan mga karos, nandito tayo sa Riego de Dios project. Napakaganda po ng weather natin. Isa ito sa mga project natin ang bibigyan natin ng example tungkol po sa manpower. So sa pagbibigay po ng timetable. So ulitin ko lang, conforme po ito sa location, conforme po sa pag-uusap nyo ni client. So conforme rin po to sa schedule. Maganda magpagawa din po talaga from January to January to June. Yan, mga magaganda magpagawa. July hanggang December, syempre asahan na natin dyan, nandyan lagi yung mga bagyo. So conforme yan sa pag-uusap. Ayan, bali ganito mga karokas. So itong project na to, disclaimer lang, hindi naman po lahat ng gumagawa ng kontrata ay kakapareha sila ng timetable. So conforme rin po sa diskarte, sa manpower, syempre mas mga magagaling dito yung mga experts, di ba? So dito sa amin, dito sa Riego de Dios project, kayang-kayang tapusin to ng 6 na buwan. So 6 na buwan, kayang-kayang tapusin yan. Meron nga lang po tayong allowance dito ng 1 buwan. Kasi syempre, nung sinabi natin kay client kung kailan po namin matatapos to, nag-allowance kami ng 1 buwan. Dahil yun na nga, maraming tayong na-encounter ng ilang bagyo yung dumaan, ilang araw po yung ulan ng ulan. Yung mga na-encounter natin. So syempre may allowance. At saka syempre kapag meron tayong project, yung extension ng gagawa natin ay nakaslab. Isa rin po yun. So ito, slab extension yung ginawa natin. Kaya may mga curing time yan. So ibig sabihin hindi magdedire-diretso yung trabaho. So meron po tayong curing time na less than 1 month para po dun sa slab extension, na hindi siya pwedeng galawin yung mga tukod niyan, yung mga forma. Ayan mga karaw, sa 6 na buwan, basta matututukan siya ng husto from bare to finish. Pero yung existing kasi na bahay na yan, nakatayo na. So ang napapaloob na lang po sa ating trabaho, sa timetable, yung buong extension na lang na gagawin. Finishing, carpentry, overall, tiling works. Kasama na po itong roofing at saka yung bubong. Yan sa second floor at saka yung sa fence. Yan kasama na pati yung sa gate. So ito kayang-kaya ng 6 na buwan sa manpower. So ang finishing namin, 3 tao lang. Yan, finishing, kaya nakikita nyo. So sa mga tile setter natin, 4 na tao. Yung gumawa ng buong bahay na to, kahit 10 tao magtulong-tulong, okay lang kasi malawak yung area. So isa rin po sa mga tinitingnan namin kung paano magiging mabilis ang trabaho is yung access. Maganda yung access dito mga karos kasi maluwag. Tapos may stockpile siya. Naging matagal lang to dahil dun sa excavation. Kasi excavation natin dito, yung lupa rito is adobe pa lang. So ground area pa lang, adobe na. So ito, ganitong project, sample lang sa mga kagaya namin nagre-renovate. 6 months, mabilis na. Or 6 months, pwedeng matagal na din. Ayan. So ito, project update tayo na rin dito dahil nandito na rin tayo. Yan. Pero meron pa namang mas mga mabibilis pang gumawa. Pero sa kagaya namin, safe na sa 6 months. Pero ito, hiniling ko kay client na 6 to 8 months. Yan po yung ano namin, yung nasa pag-uusap. Ito yung update. Yan, meron nga pala tayong ano rito. Ang dami yung gawa ng, ayan na yung pinipinturahan nila. Baka hindi ako makapag-update, Kuya Lindo. Magandang araw. Good afternoon. Hanggang dito na lang ako. Ito sa tinatanong ko kanina. Yung ilaw. Mahirap po yung dano, hindi kakayanin pagka natanggal na to. Sige, walang problema. Bukas ipapakabit natin yan para maganda. Tapos naman nabukas na itong pinturahan. Sige.
Yan, bali ang sabi ni Master Dindo dito na ipakabit na yun sa pendant light. Ano yan, kuya? Kuya Philip, oh. Kuya Philip, good afternoon, Kuya Philip. Tsaka kay Kuya Rigor yun, good afternoon kay Kuya Rigor. Ayos na. Yan na. Yan na yung harap ng bahay. Tapos yung cabinet yata na gawa po sa sa aluminum, halos patapos na yata dun sa area kila Master Batang. Yan, siguro sa mga susunod na araw makikita na natin naka-install to siguro sa Sabado, Biyernes, Sabado. Bali yung ganitong kalaking bahay, tapos sa pintor, yan sa pintor, aabutin po yung 3 tao natin dito, mapinturahan to lahat, aabutin sila ng 24 days. Yan, 24 days. Pero naalala nyo, si Kuya Philip lang mag-isa yung nagpintura ng rito, pang primer at saka ng masilya, kaya medyo tumagal kasi siya lang yung available nun. Pero kung magsasama-sama sila sa 24 days, yan, may kalalagyan na yung ganitong project. Ang medyo magtatagalan dito, yung isang tao natin na si Kuya Rigor, kasi medyo po yung niya, yung trabaho, medyo mabusisi yung pagbabarnis. Sa kanya, pwede tayong maglaan ng 30 days to 35 days kay Kuya Rigor. Yan sa mga finishing. Yan, kung ano yung nakikita niyong pintura sa taas, siyang pintura dito sa baba. Yan yung design na ginawa natin dito. Siguro sa akin, kasi humiling ako kay client ng 6 to 8 months. So yung nagbigay tayo ng 1 month na palugit. Pero isasagad na namin to na hanggang 8 months kasi sa manpower naman po kasi dire-diretso po tayo sa ibang mga project. Pinagkakasya natin yung manpower kung sino yung available, yun ang nilalagay natin dito. Pero sa amin po kasi sa Lienaki Builders, kung nagpapagawa si client, may mga nag-inquire, pinapaliwanag din namin yung timetable din namin kung paano namin po ine-execute yung trabaho. Yan, hindi naman po nagmamadali si client, basta lagi niya lang makikita na may gumagawa dito. Yun ang yun yung mahalaga. So ayan, acrylic emulsion na po yung ipinapahi dyan para dagdag protection na. Yan na. Yan na yung bahay. Marami pang gagawin dito pa. Lagi lang po kasi kaming inaabot ng ulan. Ito yung mga critical na trabaho ng pintura dito, kasi dito wala nang bubong. Nandito naman tayo sa Phase 4 row house. Yan yung mga bahay dito na makikita, mga row houses. Ang pinagkaiba nga lang, ito is yung inner unit na tinatawag. So 36 square meter yan kapag nalagyan mo yan ng house extension sa harap at saka sa likod. So dito naman, end lot corner yung ginagawa natin na may sukat na 54 square meter lot area. Ayan, magandang araw nga pala kila ma'am, kila sir, sa client owner namin dito. Isa to sa example ng bibigyan po natin ng timetable kung ilan na araw, ilang buwan pwede siyang tapusin. So siya nga pala, nung nag-uumpisa kami nung araw, hindi pa ganun kadetalyado ang mga renovation. Pero may design na, pero sa renovation halos walang masyadong binabago. So ito kasi, itong bahay na to na nakikita nyo, na nakabuild na yan, ito turn over sa inyo yan 22 square meter. Ngayon pag nilabas yung plano nyan, susundin nyo na lang yung extension ng plano sa gilid, sa likod, conforme kung walang corner, or yung lang po, yung inner unit lang na kagaya nito. So ito noon, from bare to finish, yung as in finishing na, may cabinet na siya, gawa sa plywood. Hindi naman po general rewiring, so hindi binago yung mga electrical. Tapos wala rin naman pong mga maintenance. Tapos pagdating po sa mga linya, walang masyadong binago. So kayang-kaya namin tapusin ng 20 days. Yan, sa po yun, 5 tao magtutulong-tulong yun. So maganda na po yun, yung bahay na yun. Pero kung halos lahat binabago na, kasi alam naman natin maraming palpak sa turnover. Tapos halos lahat pinapatibay na natin, standard na. So sa paggagawa ng extension ng ganito, yung ganitong extension,
kayang-kayang tapusin po yan ng 3 weeks. Yan, basta meron tayong enough na manpower. Kapag tatapusin na po natin lahat, kasama na po yung ceiling, roofing, lahat na nakikita nyo at napapanood nyo sa aming project. Ayan, may tiling, overall paint, pang turnover na po talaga at maganda na. Kayang-kaya pong tapusin ng 2.5 months. Pero kung halimbawa may mga allowance pa na hihingi natin kay client, so kayang-kaya naman tapusin ng 3 months. So sa amin, umaabot po kami pagka ganito 4 to 5 months, kasama na yung 1 month na allowance. So siya nga pala mga Karaos, disclaimer, baka iniisip nyo kapag dinadagdagan po namin yung additional month for allowance ng renovation, baka iniisip nyo may dagdag bayad. So wala po yun, tayo lang po yung humihiling kasi may mga times na yung mga tao kailangan natin sa ibang project. Sa amin po kasi kapag nagpapagawa, minamanage lang po talaga namin yung manpower, so, kung saan po namin sila kayang i-deploy. For example, Bagyo, pull out natin yung tao dito, syempre walang gagawa. Pero pag okay na, ibabalik natin. So kaya meron tayong allowance na hinihingi doon sa may-ari. Pero kung ano na yung napag-usapan natin regarding doon sa contract, sa house improvement, sa lahat ng balak ipagawa ni client, so fix na po yun. Matapos man natin na mabilis or matapos man natin sa itinakdang kontrata, itinakdang finishing. Pero kaya wala pong dagdag bayad yun. So nagkakaroon lang po ng additional kapag may additional na scope of works. So ito, kung tatanungin nyo ang magiging trabaho po namin dito, bubuuin namin yung extension with gate. May service gate yan, 2-door gate. Tapos yung plastering niyan at saka yung floor area niya rough finish. So lahat rough finish. Tapos yung mga poste niyan 4, lalagyan namin ng ilaw yan. Tapos yung mga harapan ng poste niyan lalagyan namin ng tiles. Tapos magkakaroon ng industrial roofing dyan. Tapos mayroon pa ilaw yon. Doon din naman sa loob, yung may mga enclosed wall, lalagyan po namin ng ceiling framing yan. At magkakaroon po ng PVC ceiling panel, may exhaust at saka may ilaw. Tapos papalitan po namin ng ano po yan, ng bubong, ng bago. So long span roofing na, pagdating naman dito is sa PVC roofing. So yan po, lahat ng binanggit ko. Tapos may kasama na rin po na ano pala, yung linya po ng electrical dito sa breaker, yan maglalagay tayo. Tapos additional mga outlet na rin po, mga design na area. So lahat po yan ang binanggit ko, kasama na yung mga demolition at sinimulan namin to, at saka yung ibang mga hakot pa ng back. Kung tutuusin lang, kayang-kayang tapusin po yan ng 1.5 months, basta maganda po yung weather. Tapos may nakatutok na manpower dito. So kung tatanungin nyo ako ilang manpower yon, sa umpisa 6 to 7 na tao ang gumagawa. Pero sa amin po kasi hindi namin kaya mag-deploy ng 6 to 7 dito kasi meron tayong mga ibang ongoing project pa. Sa 6 to 7 na tao, sa loob lang ng 2 linggo, halos na itayo na po namin yan. Lahat yan halos patapos na. Tapos sa 1 linggo naman, halos meron na po yung bubong at saka may ceiling na. Tapos mag-add na lang tayo ng mga 4 na araw para sa electrical. Tapos yung mga finishing, linis, yan, abot po ng mga 2 linggo. Lahat na po yun. So sa madaling salita, yung binanggit ko, yung ver finish nitong bahay kayang tapusin ng 1.5 buwan, according sa kontrata. So sana hindi kayo nalito, no? Sana may natutunan tayo. Pero ulitin ko lang, hindi nangangahulugan na medyo matagal dagdag yung sa aming kontrata. Hindi po ganun. So nanghihiling lang po kami ng 1 buwan na palugit dun sa turnover ng ating timetable ng renovation, gawa ng marami rin po tayong ibang project na magkakasabay. Dito si Epoy, good afternoon po. Good afternoon. Tsaka si Kuya Richard. Kuya Richard, good afternoon Kuya Richard. Good afternoon. Yan, tinatapos na ni Kuya Richard to. Yan. Kalahati pataas. Yan, plastering. Tapos yung pagdating dito sa corner area, ayan, meron na rin pong plastering dito. Plastering pa lang. May layout na. Ayan, may layout na. Nakapaglagay na tayo ng layout dito. Yan, matatapos po to na may ceiling framing, may bubong. Ayan, may mga layout na po rito. Tapos bagyan lumuwag at luminis na rin dito, gawa na nahakot na po yung palambak.
Ay mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Martes. Ay maraming salamat nga po pala dun sa nag-comment. Hindi ko man po nasagot ang lahat, at least nakapagbigay po tayo ng idea. So sa mga nagpapagawa po ng bahay, napakahalaga rin po na tinatanong yung timetable. Kasi syempre may iba sa mga nagpapagawa ng bahay nangungupahan lang. Kaya sinasakto nila kung hanggang kailan na lang po sila uupa at magbabayad sa inupahan nila sa paglipat po dun sa mga bagong pinagawa nila sa bahay. So kaya mahalaga rin po yun. At saka dun din po nalalaman kasi kung ilang buwan at ilang linggo matatapos ang renovation. Pero sabihin ko nga sa inyo, hindi po dapat tayo tumitingin dun. So sa diskarte rin po ni contractor at kung paano nyo pa i-manage yung manpower para versus dun sa renovation. Yun ang mahalaga. Sa mga kliyente na hindi nagmamadali talaga, maganda din po yun. So pabor din po yun sa contractor na makukuha niya. Pero sa mga nagmamadali po talaga, baka iba po yung presyo na ibigay po nila sa inyo. Siyempre talagang kailangan ma-meet nila po yung timetable, time frame ng renovation. Ayan, nandito naman tayo sa project natin sa phase 5. Nag-uumpisa na pong umambon. Feeling ko lalakas to. Magbibigay naman din ako ng idea rito. Ito yung pinakamadaling gawin. Pero dahil puro finishing yung trabaho rito, ang tansya namin dito inabot kami ng 2 buwan. Ngayon nag-allowance na lang ako ng 1 buwan, gawa ng puro finishing. Ang dahilan, kahit wala siyang extension, makikita nyo naman masikip po yung sa loob niyan. Hindi po pwede magkasya lahat ng manpower natin dyan na sabay-sabay gagawa. So dito, mauuna dyan sila electrical, tapos yung plumbing dito. Susunod dyan yung mga ceiling framing, tapos yung mga PVC panel installation at saka cove ceiling installation. Tapos susunod naman dyan yung mga tiling works. Tapos huli na dyan yung partition at saka yung mga finishing carpentry. Kung may cabinet, kung may TV console. Pero aside doon, habang ginagawa yung loob, pwede naman din gumawa dito sa labas. Ang nangyari na lang sa amin dito, kaya medyo humiling na lang po ako ng 1 buwan na allowance pa sa kliyente natin. Gawa ng yan, weather din. Hindi naman mapipinturahan yan ng ganyan kung masama lagi ang panahon. At saka hindi po madali itong gawin dahil may second floor na. So kailangan mo na rito ng mga scaffolding, handamyo. Pero hindi naman nakakahulugan, nakakayanin siya ng 1 araw. Kasi magpapalipat-lipat yung natin ito, yung mga handamyo natin. Bali sa ganyang project, 2 buwan kayang tapusin yan. Pero hindi naman natin masasabi kung maganda lagi ang panahon. Kaya ang allowance namin dyan 3 months. Pero kung tutusin lang, kayang tapusin yan ng 2 buwan. Yan, yung taas at saka yung loob. Sa baba, tsaka sa taas. Tapos lahat to paikot, kasama na yung bubong. Yung mga maintenance din yan, kasama na. Pero ito, medyo maluwag nga dahil wala naman pong ginawa dito sa labas. Kaya kahit pa paano, makakilos tayo na maluwag. Ayan. So nandito na tayo. Nandito nga pala si Louie na gumagawa. Ayan, sinisimulan niya na po yung installation ng tiles sa step and riser. Louie, good afternoon, Louie. Yun na. Yan, mga ilang araw lilipas, makukompleto na yung design nitong buong bahay. Yan, idagdag ko na rin mga ka-row house doon sa nagtanong. Bali, conforme po talaga sa diskarte ng mga kontraktor na makukuha nyo. Magkakaiba naman po talaga lahat kami ng diskarte. Merong gumagawa nito na pulido din pero mas mabilis pa, or meron din naman gumagawa nito na pulido rin or mas matagal pa. So hindi naman po kami magkakapareha talaga ng mga presyo. Kung magtitingin lang po kayo, kung ang reason nyo, magtitingin kayo kung gaano katagal ginagawa, tapos i-compare nyo sa presyo, ay mali po yun. So ito, ipapaliwanag lahat sa inyo ng maigi ng contractor kung ano-ano po yung mga gagawin, kung ano yung manpower cost, yung mobilization, kaya kung ano yung magiging transition ng trabaho, kung bakit magiging reasonable yung presyo na ibibigay po sa inyo. Pero kung sasabihin nila na 3 buwan matatapos to at doon lang tayo magbibigay ng basis compared dun sa magiging presyo ni contractor, mali po yun. So ibig sa amin naman kaya 3 buwan na natatapos to kasi humingi rin kami talaga ng allowance dahil meron pa kaming ibang gawa at saka syempre dun sa panahon lang. At syempre sa panahon na rin. Pero ayun nga, sinabi ko yung mga ganyan lang yung gagawin, walang extension. Kayang-kaya ng 2 buwan po yan. At saka syempre, depende na rin po sa lahat ng mga pinagagawa. Kagaya nito,
Yan, feeling ko lalagpas pa kami ng 3 months dito gawa ng yung matrabaho po yung mga ginawa namin dyan. Tsaka pa isa-isa lang po yung tao na nilalagay ko dyan para hindi naman po maging makalat at hindi po sila magsiksikan. Pansin nyo, nung medyo pinalinis ko na yung bahay, saka ko na pinapunta dyan si Louie para ipatira yung hagdanan. So siya lang po mag-isa dyan. Ngayon pag natapos siya, babalik naman dyan sila Master Jojo para sa iba pang mga kailangan ikabit. Tapos pagka after kay Master Jojo, babalik na dyan sila Kuya Dindo. Yan, ipapalinis na natin yung buong bahay, yung loob, para may turnover na natin ng tuluyan. Yan. Bali hanggang dito na lang po muna yung vlog natin mga karos. Ayan, maraming salamat po dun sa nagtanong. At yan po yung ilan sa mga kasagutan na nalalaman ko. So disclaimer lang, hindi ko man nasagot lahat. Sana nakapagbigay tayo ng sagot dun sa kanya. Ayan, di ba? Tsaka onting information and detail syempre. Yan. Hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Yan. Let's go. Tara. Ayan mga karos, pauwi na po tayo. Hindi naging maganda yung lagay ng panahon. After po natin magbigay ng update sa ibang mga project, nag-aalala rin tayo sa mga ibang project na pinuntahan natin kagaya dun sa Freesport, nagpapalitado dun yung kasama natin. At yung ongoing project natin sa Tansa Garden Villas, malaki ang epekto nito. Kaya minsan talagang kahit sabihin natin na mapapadali at mahahabol natin at mamimit natin yung time frame, may mga balakid din talaga sa mga project kagaya nito ulan. So ito ulan talaga na to, malaki ang epekto kung sakaling ikaw ay nagmamadali ka na matapos ang inyong project. Sa pala mga Rojas, marami rin gustong magpagawa na mga homeowners, client owners na kanilang mga bahay. Pero syempre nakatuon lang tayo at nakabase lang tayo sa dami lang ng ating manpower at kung ano-ano lang yung kaya nating hawakan lang. Hindi naman po natin yan malalahat-lahat. Ang dami nga din nga pong nag-a-apply sa amin bilang subcon. Yun nga lang, kapag kumuha tayo ng subcontractor, minsan nawawala lang kasi yung malasafit. So hindi na po natin mako-control kung ano yung mga ginagawa nila sa project, sa renovation, para lang kumita ng pera. O mas maganda pa rin na matututukan namin yung proyekto ng kami-kami lang gamit po ang VNF Builders. So hanggang dito na lang po muna. God bless po sa ating lahat. Ingat po tayong lahat. Tapalan po muna.